At tayo na po darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na po'y alerto, dagliang tumayo, maliksing tumayo, mga minamahal. Amen? Hindi pwedeng papatay-patay ang mga anak ng Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Narito po ating pong pinagpalang mga aral. Ating pong beloved elder, beloved Brother Jovin Ferrer. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalagpag ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo po lahat mga minamadumalangin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa oras at buhay na bumula sa iyo sapagkat ay binibigay po sa amin. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyong malapay na sa bumagdamag na ito. Malapang bawa po lahat sa pandalangin na aming ginagalang at minaman evangelista, aming beloved Evangelist World Estrada, Almeida, ang pumaminaman ng mga manggagawa, ay humingi kami kapatawaran sa mga kami nasumpong sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin naman pagkasala kung di puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap na iyong mga salita. Pagpalay mo kami lahat at sa iyong pagkano salita. Langisan mo yung salita pwede bang lingkod sa ganin mo. Wala akong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. With gamitin dalawang papalang espiritual sa aming pumamahal kapag sa dako ito, maging sa aming mga beloved viewers sa aming live streaming. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang. We come to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. At bago po lahat sa kampitulutan ng ating pong beloved ordained preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita, maging sa ating pong mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito po sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito po yung pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista. Ating beloved Evangelist Valdez Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man po ang inyong kalagayan sa oras na ito, ano po, saan man kayo naroon, ay huwag po kayong magdalawang isip at mag-alinlangan. Kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Amen? At maging sa ating pong mga beloved mga newcomers na natin ngayon, ay talagang kayo po ilubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist World Estrada Almeida, maging sa kanilang pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. At sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved ordained preacher, ating beloved Brother Buboy Nir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sir Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At magising na talaga tayo mga minamahal sapagkat pag tayo po inantok, tayo po ay malulugi. Amen. Kaya dapat nakikinig ang mga anak ng Diyos at dapat gising na tayo ngayon. Tayo po buksan na po natin ang ating po mga banal na kasulatan at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Ano ang nais na mahal na Panginoon may paabot sa ating lahat sa araw na ito. Ating basahin dito sa unang talata, dito sa Galatia, ang kabanata ay 6, talata ay 7 hanggang 10. Amen. From the book of Galatians chapter 6, verses 7 up to 10. Amen. Aklat po ng Galatia, kabanata 6, talata 7 hanggang 10, ito pong sinasabi, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan.
At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Yung malakas at gising na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamakatan ng ating pong pag-aaralan, the principle of sowing and reaping. Kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay may aanihin. Amen? Amen? Alam po ninyo, napakasimpleng prinsipyo ito, pero marami pong tao ang nakakalimot sa bagay na ito. At yan po ang dahilan kung bakit ating pong pag-aaralan ito. For us again, once again, ma-remind ang bawat sa gaano kahalaga yung ating ginagawa ngayon, what we sow is what we will reap. Kung ano yung ating itinanim, siya yung ating aanihin. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. The word there, mga minamahal, doon sa ating nabasang talata, ang sabi nga dyan, mga minamahal, Kylie, sa English, be not deceived. Sabi niya, huwag kayong padaya. Sapagkat kadalasan, mga minamahal, ang Kristiyano, kaya nagkakamali, dahil nadadaya. Amen. Amen. Kung hindi ka nadadaya, hindi ka magkakamali. Pero kapag tayo po'y nadaya, mga minamahal, unknowingly, yung mga bagay na atin nagagawa, ito pala, mga akala natin ito'y tama, yung pala mali. Amen? Kaya sabi diyan, be not deceived. God is not mocked. Alam niyo, ibig sabihin pag sinabing God is not mocked, yung sinasabi dun sa hindi na pabibiro, hindi po gano'n ang ibig sabihin ng mockery. Amen? Pag sinabi mga minamahal, pag sinabing mockery, ito daw po mga minamahal ay yung tuyain. Amen? Lukulukuhin. Amen? Hindi po naluluko-luko ang Diyos. Seryoso po ang mahal na Panginoon. Di pwedeng biro-biro ang mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At seryoso siya. Sabi niyan, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Totoong mangyayari ito, mga minamahal. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, pag tayo po mga minamahal ay kapag pinag-usapan ng sowing and reaping, ito po mga minamahal, pag sowing is anything that we put our time, energy, money, focus, amen? Yan ang tinatawag nating pagtatanim. Amen. Investment. Amen? At pag normally, kapag sinabi nating sowing, ito daw po mga minamahal yung ginagawa natin ngayon. Yun ang nakakatakot doon mga minamahal. Amen? Ito yung kilos natin araw-araw. Ito yung salita natin araw-araw. Ito yung ating naiisip, yung laman ng ating puso sa araw-araw. Ngayon mga minamahal, ito daw po yung tinatawag nating sowing. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay nagsimangot, kung ikaw ay naging pangit ang ugali mo, kung ikaw ay nagsinungaling, kung ikaw ay nandaya, kung ikaw man ay nagnakaw, kung ikaw man ay gumawa ng kasamaan, that is done now. Amen. At ang sasabihin niya mga minamahal, bawat ginawa mo ngayon, may tinatawag nating reaping. May tinatawag nating consequences. May tinatawag tayong aanihin. Kaya mag-ingat sa kung ano ang itinatanim natin ngayon. Dahil sabi ng Biblia, seryoso ang Diyos. Kung ano ang itatanim, yun ang iyong aanihin. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Yung pinakamalakas na palakpak, amen, praise the Lord. Karamihan sa tao, mga minamahal, nagtatanong sa kanya sarili, bakit ako nagkaganito? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito nasasaktan ako? Bakit ganito parang umiiyak ako parati? Amen? Amen? Sometimes dumarating tayo ng pagtatanong, bakit tayo nababastos? Sorry for the word. Amen? Nakakarinig tayo, ay, bakit ako binastos? Akala ko ba ako ay anak ng Diyos? Amen? Sometimes mga minamahal tayo po'y
nakakaramdam na pinagnanasaan tayo ng ibang tao. Bakit? Baka naman malaswa ang kilos natin, mga kapatid. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, depende yan sa itinatanim mo ngayon. Kaya wag mong sisihin ang Diyos. Bakit ka pinabayaan mo kung manapay no? Tingnan mo ang itinanim mo, kapatid. Baka naman wala kang ginawa kundi mag-TikTok na mag-TikTok. Amen. O kaya magpasikat na magpasikat. Magpaganda na magpaganda. Yung kapitbahay mo, nakita, ay maganda ito. Na niya, pinagnasahan ka na, mamaya, pag nasahan ka, magagalit ka. Amen? Kung ano ang iyong itinanim, meron kang aanihin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung wala kang pera ngayon, baka naman magastos ka. Amen. You spend more than what is your income. Kapag wala tayong ginawa, mga minamahal, mag-isip kung paano gumastos, talaga mawawalan, maghihirap talaga tayo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo po'y tinutuya sa inyong baryo, hanggang sa mga oras na ito at nasasaktan tayo, baka naman katuya-tuya ang kilos natin sa araw-araw. Amen. Tandaan niyo, mga minamahal, kung ang isang tao'y kumilos ng karespeto, hindi ka kailanman babastusin. Hindi ka kailanman pagtatawanan. Dahil karespeto ang bawat ginagawa nating kilos. Amen? Amen. Kapag tingin sa'yo ng mister mo, sweetheart mo ay losyang ka, baka naman tingnan mo yung ginagawa mo. Baka naman napapabayaan mo ang sarili mo. Kaya talagang losyang. Amen? Tandaan nyo, ang manamit na may kabanalan, hindi ka losyangan. Gino-glorify nga yan eh. Nakita nyo yung mga tao, mga minamahal. Sa totoo lang, lumabas ang Kristiyanong may kabanalan. Pagdaan sa kalsada, ang tingin ng mga tao, sa totoo lang, hindi. Well, we have to accept the fact sometimes medyo pinagkaitan tayo ng konti ng kagandahan. Amen? Pero kapag tayo'y kumilos ng pino at may kabanalan, ang tingin sa atin, napakagandang nilalang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga po, mga minamahal, sabi ng Biblia, pinagpapala sa bawat araw ang mga anak ng Diyos. Atin munang basahin ang talatang yan, mga minamahal, bago tayo magpatuloy. Dito sa aklat ng awit. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng awit, ang kabanata, mga minamahal, ay dito sa 126 at yan po, ang talata ay 5. Kindly. Sa aklat ng awit, kabanata ay 126, talata ay 5. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata ay 126, talata po ay 5. Amen. Dito po ang sinasabi, sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mainit ngayon. Pero tandaan mo, sabi niya, yan ang magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Wala akong pera ngayon, pagbibigay. Sa paggawa mo ng ganyan, ikaw ang magmamana ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Anong kailangan, mga minamahal? We see to it that what we sow is what we reap. At yan po, mga minamahal, ang napakahalagang tandaan ng mga anak ng Diyos kung bakit kailangan natin, mga minamahal. Ang sinasabi ng Hagay, kindly, aklat ng Hagay, ang kabanata ay 1, talata ay 7. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ganito po sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Gunatain ninyo ang inyong mga lakad. Kung sa oras na ito, mga minamahal, may mga katanungan ka sa iyong sarili, bakit ako nagkaganito? Bakit nangyari sa akin ito? Bakit ito na ngayon ang pinupunta ng aking buhay? Ang sabi ng Biblia, gunitain mo ang iyong mga lakad. Tignan mo, ano bang ginawa mo? Amen? Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kung anong mayroon kang tinatamasa mo ngayon, kung anong ginagawa mo ngayon, mga nararanasan, it is just the consequence kung ano ang iyong itinanim noong mga naunang mga araw. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Pakatandaan ninyo, mga minamahal, ang kasabihan
ng mga tao, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Hindi pwedeng dumarating yan, pagsisi ka muna tapos mauna yung pagsisi. Hindi pwede. Parating nasa huli yan. Kaya dapat pag-ingatan mo itong ginagawa mo sa bawat araw. Amen? Amen? Ang tanging ginagawa ng mga mangangaral is to remind us na kapag ginawa mo yan, kapatid, ito mangyayari sa iyo. Na kapag ginawa mo yan at pinagpilitan mo yan, ito mangyayari sa iyo. Kung maniwala ka, good. Kung ayaw mo maniwala, be prepared for the consequences. Amen? Lahat ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, Aklat ng Mateo, Kylie, Aklat ng Mateo, Kabanatay 7, talatay 12. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatay 7, talatay 12, ito pong sinasabi, kaya nga sa lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kuya, pinahiya ako. Kuya, ate, nasaktan ako. Amen? Kumusta ang ginawa mo? Amen? Kaya nga sinasabi niya, if you want, do unto others what you want others do unto you. Kung gusto mo ng bagay na maganda na pagtrato sa tumrato ka sa iba ng tama. Amen? Amen? Kung gusto mong irespeto ka, rumispeto ka. Ganun din mga minamahal. Amen? Because it is a golden rule. Yan po mga minamahal, na kapag tayo po mga minamahal kung ano ang ginawa natin, gusto natin gawin sa atin ng mga tao, gawin din natin yun sa iba. Upang na sa ganun mga minamahal, maging maayos yung consequences sa ating po mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa oras nito mga minamahal, kung tatanungin tayo mga minamahal, anong gusto mo? Gusto mo ba ng regrets na kakaharapin o reward? Amen? Pag sinabing regret, ito yung pagsisisi. Although it is not, iba yung repentance kasi yung pagsisisi eh. Amen? Pag sinabing regret, mga minamahal, sana hindi ko na ginawa. Amen? Amen? Pero kapag sinabing mga minamahal na reward, ito ay premyo dahil ikaw ay gumawa ng tama sa iyong pagtatanim ng magbuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong gusto mo? Langit o impyerno? Amen? Anong gusto mo? Masayang buhay o malungkot na buhay? Amen? Ibig sabihin mga minamahal, the decision is yours. Nasa atin lahat yan. At bawat araw ng mga Bible studies, bawat araw ng mga may marunong tayong mabanal na gawain, every time na buklatin mo ang iyong Biblia, nagsasabi yan na kapag ginawa mo ito, kapatid, ito ang mangyayari sa iyo. Amen? Na kapag ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyosan, ikaw ay maiimpyerno. Na kapag ikaw ay nagnakaw, ikaw ay nagsunungaling, mapupunta ka ng impyerno, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, mga minamahal, we all know this, but still, if we decide na gawin yung bagay na mali, sigurado mo pagdating sa dulo, hindi mo pagsisisihan at hindi mo tatanungin ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po ninyo mga minamahal, ang paggawa ng mabuti ay di naghihintay ng pagkakataon, kundi humahanap ng pagkakataon. Amen? Ating basahin uli yung first verse, mga minamahal. Galatians chapter 6, verse 10. Tingnan nyo mga minamahal ang sinasabi ng talata, mga minamahal. Kylie, Aklat ng Galacia, ang kabanatay 6, talatay 10. Ganito po sinasabi. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen! Ang sabi niyan mga minamahal, Kylie, dito sa verse 10, sabi niya, as we have therefore opportunity. Pag sinabing, as we have therefore opportunity,
Hindi ibig sabihin, mga minamahal, manahimik ka na lamang niyan at darating ang opportunity, saka ka na lang gagawa na mabuti. Hindi. Ang sabi ng talata, mga minamahal, hanapin mo ang oportunidad. Hanapin mo ang pagkakataon na gumawa ka ng mabuti sa Diyos at sa iyong kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, huwag mong hintayin, mga minamahal. Ang pagdalo, mga minamahal, ay hindi po pwedeng sabihin mo, loobin. Amen? Di mo may sinasabi tayo minsan, dalo ka kapatid sa Miyerkules. Sige kung anong kalooban. Hindi yun, mga minamahal. Ang pagdalo ay kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaninong kalooban niyang hinihintay mo, kapatid? Kalooban ng Diyos o kalooban mo? Amen? Dahil kung ang tatanungin mo ay kalooban ng Diyos ang dumalo sa banal na gawain ng malapay. Amen? Amen? Kaya kapag tayo po ay nakakarinig, mga minamahal, paggawa ng kalooban ng Panginoon, di mo na kailangan luubin. Amen? Di alam kong kalooban ng mahal na Panginoon yan. Amen? Dalo ka, kapatid. Kung anong kalooban, Panginoon ko mamahabagin. Amen? Kung tayo po, mga minamahal, kaya nga sabi niya, seek the opportunity. Amen? Kaya yung ilan mga minamahal na mga Kristiyanong ginagawa nila, wala silang pamasahe pagdating ng Miyerkules. Lunes pa lang naglalaban na yan. Naghahanap ng kanilang malalabhan. Bakit? Hindi para sila makakain ng bonggang-bongga, kundi para sila magkaroon ng pamasahe papunta sa banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? They are seeking the opportunity, not waiting for the opportunity. Hinahanap nila yung oportunidad na sila ay makagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, maging sa pagtulong. Amen? Pagtulong sa iyong kapwa, mga minamahal. Ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, let us do good unto all men. Amen? Kapag gagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, hindi mo po pwedeng hintayin ang pagkakataon, mga minamahal, na talagang, sabi nga, ating punang basahin, mga minamahal, Kylie, Aklat ng Kawikaan, ang kabanata 3, talatay 27 hanggang 28. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Aklat ng Kawikaan, dito po sa Aklat ng Kawikaan, kabanata 3, talatay 27 hanggang 28. Ito pong sinasabi, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, yung paggawa mo ng mabuti sa iyong kapwa, kung meron ka na ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Amen. Yung mga iba, mga minamahal, sige, bukas ka na lang. Pero sa totoo lang, meron na. Amen? Ang nais na mahal na Panginoon, sabi niya, hindi iyan lalapit sa iyo kung hindi yan pinang-usapan ng mahal na Panginoon na ikaw ang gagamitin niya para pagpalain ng iyong kapwa. Amen? Kaya mapalad ka sa better to give than to receive. Sa totoo lang, totoo po yun. Dahil kapag ikaw ang nag-give, ibig sabihin, ikaw yung meron. Amen? Kung ikaw yung nagre-receive, ibig sabihin, ikaw yung wala. Amen? So, asan ka? Is it better to give or to receive? Better to give. Amen? Bakit? Sapagkat ibig sabihin, pinagpala kang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi diyan, we don't do bad sa ating mga, sabi diyan, we withhold, kindly mga kapatid, dito sa ating talata kanina, sa Galatia, kabanata 6, talata 10. Amen. Ang sabi niya, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Tapos, merong word na, especially. Amen? Amen? Pag sinabing especially, napakahalaga niyan. Amen? Ay wag nating i-ignore yan at para natin, akala natin normal na salita yan. Especially unto them
who are of the household of faith. Yung kapatiran mo, yung mga manggagawa natin, nangangalaga sa ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung nagagawa mong gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, lalo na sa iyong kapatid, sa iyong mga manggagawa, hindi mo po pwede mga minamahal na ginagawa ng kapwa mo sa ibang tao, mga minamahal, pero napapabayaan mo ang kapatid mo sa pananampalataya, maging ang iyong mga manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, alam po niyo yung word na pasakop. Amen. Amen. Pakibasa muna mga kapatid. At talaga upang ating maintindihan ito mga minamahal. Dito sa talatang Hebro, ang kabanata ay 13, talata 17. Tingnan ninyo mga minamahal, yung talatang yan. All of us keeps on hearing that, but sometimes hindi natin masyadong nai-internalize. Amen? Kahit di mga kapatid. Hebreo 13, ang kabanata ay Hebreo 13, talata 17. Ito pong sinasabi, magsitalima kayo sa namimumuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may habis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, ito'y naisip ko lang sapagkat isang araw may tumawag sa akin. Mga masasabi natin mga manggagawa na rin. Amen. At akala nila mga minamahal, sometimes mag-ingat tayo sa mga gustong kumausap sa atin. Amen. At akala nila mga minamahal rang ginanon, pinasakalyan ako. Akala nila kung anong kakantahin ko. Amen. At sometimes nagsasabi sila mga minamahal na, ano na naman ang preaching ninyo? Bakit galit na naman ang ating beloved ordained preacher? Amen? Amen. Sometimes mga minamahal, kapag gano'n ang tumatawag sa inyo, tandaan ninyo yung salitang Hebro. Itong talatang ito, Hebro 13:17. Lahat muna nakakaunawa niyan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan mga minamahal, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo. Amen? If we say magsitalima, we obey. Amen? And when we obey, ibig sabihin with whole heart, with whole mind, nandoon ang ating buong pagtitiwala. Amen. Amen. Dahil kapag hindi mo tinalima ang namiminuno sa iyo, bakit ka pa nandito? Amen? Gusto mo palang tumalon sa impyerno. Sabi nga nila mga minamahal, wala naman nangaral na tayo po ay tumalon sa impyerno. Lahat ng pangaral ay para tayo lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ibig sabihin, mga minamahal, yung ating mga napapakinggan, ito ay para sa ikabubuti natin. Kaya nga ang sinasabi ng Biblia, bakit ka napagalitan? Tingnan mo yung yung itinanim mo, ano bang ginawa mo? Kapag ikaw ay walang ginawang masama at pinagalitan ka, nababaliw na ang nagalit sa'yo. Amen? Pero kapag mayroon kang ginawa at kinakailangan kang ituwid dahil mahal na mahal ka at gusto kang magmana ng buhay na walang hanggan, pasalamatan mo ang nag-rebuke sa'yo. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gusto magmana ng langit, sumigaw ng praise the Lord. Ipalay! Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata mga minamahal, kapag tayo po'y magsitalima, ang sabi na, kayo'y pasakop sa kanila. Amen? Pag sinabing pasakop, mga minamahal, ay hindi yan katulad ng robot na naka-design, naka-program na humarap ka sa kanan. Kanan, ganon. Dahil naka-program ka na, hindi ka na nag-isip, gumaganon ka na, mga minamahal. Amen? Pag sinabing ikaw ay pasakop, nandoon ang, you have your decision, sa totoo lang, you have your own decision. But you still obey them because nagtitiwala ka sa iyong mga nanimiminuno sa iyo.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang. Wala naman namimilit sa atin, mga minamali. Amen? Amen. Ang lahat ng ating napapakinggang mga pangangaral, it's for all. Pero, bakit ang ilan sumusunod, ang ilan hindi? Dahil yung tinatawag na pagpapasakop ang napakahalaga. Kapag ang tao ay nagpapasakop, siguradong susunod yan. Pero kapag ang tao ay hindi nagpapasakop, siguradong hihiwalay yan. Amen? Pero ang sabi ng talata, pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng aking kausap, bakit galit na naman? Amen? Amen? Sabi ko, kuya, siguro naman hindi sila magagalit ng walang dahilan. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, na talagang bagamat, ito po mga minamahal ay delivered in love, ibinigay, iminensahe na ang purpose ay hindi para tayo ay saktan, kundi para tayo ay magising sa katotohanan at tayo makapanumbalik sa kalooban naman ng Panginoon at nagpatuloy tayo, magbana tayo ng buhay na walang hanggan. Ang napapakinggan natin ay sinasabi, pinagagalitan tayo. Bakit? Ang sabi ng talata, tinan yung talata na yan mga minamahal. Sabi yan, yan na ba yun? Amen. Sapagkat, kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Tignan niyo yan mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nananahimik tayo doon sa ating mga kanya-kanyang tahanan pero nagtataka tayo, sumabog ang gulong mo, pinag-ingatan ka ng mahal na Panginoon. Bakit? May mga duhod na nakaluhod upang tayo ay ipagdasal panalangin. Sa paunang panalangin mga pastor, mayroon tayong mga beloved workers. Amen! Bakit? Sapagkat ang Diyos ay napakabait. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo yan, no? Nangagpupuyat dahil sa iyong mga kaluluwa. 3:00. Gising na yan. Amen? Bago pa dumating yung 3:00 na yan, bago sila matulog ng gabi, may kanya-kanyang devotion pa yan. Binabangkit tayo isa-isa. Amen? Amen. Tapos aawayin mo. Amen? Amen. Kaya nga mga minasabi niyan, na parang sila ang magsusulit. Alam niyo yung exam? Lahat ng mga estudyante, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo yung exam, ang ginagawa ng exam, nagbabasa masyado, nag-iisip, talagang kausapin mo yan, hindi ka papansinin. Bakit? Sapagkat seryosong-seryoso siya dahil gusto niya makasapasa sa pagsusulit. Amen? Ang sabi ng talata, yung mga beloved workers natin, walang, as if sila, yung pag-iingat na dapat supposed to be tayong nananalig sa kanya-kanya natin mga sarili. Sometimes tayo nasa labas tayo, nandito sila nakaluhod sa atin. Ang sabi, as if sila yung magsusulit. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niyan, upang ito'y gawin nilang may kagalakan. Amen. Kaya nakita niyo mga minamahal, kapag galak na galak ang ating beloved preachers, ating beloved ordained preachers, mga minamahal, nag-glorify man na Panginoon, lahat tayo pinagpapala, uuwi tayo mga minamahal, nakangiti lahat. Bakit? Walang sakit sa damdamin ang mga nangangaral. Walang sakit sa damdamin ang mga namiminuno. Amen? Kapag sila'y galak, grabing pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, ano sinasabi niya mga minamahal? Ito'y gawin nila at huwag may hapis. Sapagkat kapag may hapis, ito sa ganito'y hindi ninyo mapapakinabangan. Kaya ang dinig mo doon sa preaching ay galit dahil you are doing something that will make your preacher, your ordained preacher, na ikasama ng kanyang loob. Hindi mo napapakinabangan ang salita ng Diyos. Hindi mo nagiging pagpapala sa iyo ang salita na mahal na Panginoon. Bakit? May grudges ka. May sama ng loob ka. Hindi ka nagpapasakop. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
kung gusto mong magtanim ng ikaw ay mabuti at magmana ka ng maganda, consequences, ang sabi ng Biblia, pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. The word pasakop is, be one with them. Amen. Kapag nasasaktan sila, dapat nasasaktan ka rin. Kapag sila'y masaya, dapat masaya ka rin. Amen. At kapag mayroong nagsasabi ng anumang masamang salita sa kanila, idinidepensa mo sila. Bakit? Sapagkat yung mga nagsasabi ng mga masamang salita, hindi kanila ipinapanalangin. Yung mga pinagsasabihan na lang mga gagawa natin, nananalangin yan para sa iyo at para sa akin. Para mga po natin ang ating malapay noon. Amen? Tapos nakakampihan mo sila. Amen? Kung nag-iisip tayo ng tama, mga minamahal, sinong kakampihan mo? Yung nagsasalita ng against? Kaysa doon sa taong nananalangin para sa iyo. Yan ang sinasabi kong pag-isipan natin mabuti. Kung ano man ang ating desisyon ngayon, siguradong yan ay mayroong consequences. Yun ang ating aanihin. Kung gusto mo nang maging maganda ang iyong aanihin, gumawa ka ng tama ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, malapit na po tayo magtapos. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Amen. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, talata po ay 8. Ito pong sinasabi, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Be an empty vessel, ready to be loaded with goodness from God. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, tayo yung mga empty vessels lang naman eh. Amen? Ibig sabihin, naghihintay tayo kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng talata, mga minamahal, and God is able to make all grace abound towards you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound in every good work. Kung paano ka maging mabuti, huwag mong problemahin. Ang gawin mo na lang, magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya naman tayo nagkakaroon ng mga sometimes rebellious spirit dahil nanlulupay-pay na tayo. Kaya naman tayo naggagawa ng mga bagay na tayo mga minamahal lumalayo sa mahal na Panginoon dahil talagang naapektuhan na yung ating pang-araw-araw na paglilingkod sa mahal na Panginoon. We have to accept that, mga minamahal. Dahil kung mainit kang Kristiyano, walang katitisuran. Amen? Amen. Pero kapag ikaw ay malamig, mas kinapagpapala, nagiging katitusuran sa iyo. Tandaan po ninyo yan, mga minamahal. Amen? Kaya nga, sabi ng talata, mga minamahal, God is able to give you and abound you with good works. Kaya niyang ibigay yan. Amen? Kung paano gawin mo sa iyong kapwa ko, mararamdaman mo yan. Kaya nga, fruit yan eh, bunga yan ng banal na espiritu na tinanggap ng bawat isa sa atin. Kapag tayo po man nararamdaman ng presensya ng Panginoon, tanda mo yan, napakagaan ng iyong kalooban, napakalambot na iyong kalooban, nandun parati ang iyong pagtulong, naaawa ka parati, nararamdaman mo ang kahirapan ng iyong kapwa. Bakit? Sapagkat punong-puno ka ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga sabi ng Biblia, Kylie, aklat ng 2 Timoteo, ang kabanata ay 2, talata 21. Last two verses. Amen. Aklat ng 2 Timoteo, Kabanata 2, talata 21, ito pong sinasabi, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari na hahanda sa lahat ng gawang mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, salita ng Diyos yan. Amen? Hindi kami ang nagsalita niya.
Kung tayo na po'y handa na magpasakop, gumawa ng kalooban mahal na Panginoon, at talagang nandun parati ang grabe nating pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, we are ready to be used by God. Amen? Handa na tayong gamitin ng mahal na Panginoon. Bakit hindi tayo hindi na ma-maximize ang paggamit sa atin ng mahal na Panginoon? Because hindi tayo nagpapasakop. Bakit hindi na ma-maximize ang mga pagpapalang ating natatanggap? Dahil hindi tayo nagpapasakop. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata mga minamahal, sometimes sinahanapan natin ang ating mga beloved workers. Dapat nagkikare sila sa atin. Dapat may pag-ibig sila sa atin. Amen? Tayo kaya? Hindi rin kaya nila tayo hahanapan din? Di ba? Kung gusto mo nang ikaw ay mahalin, ipakita mo rin ang pagmamahal sa kanila. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tandaan niyo mga minamahal, totoo po yan. Simpleng salita yan mga minamahal. Amen? Amen? Sometimes sinahanapan tayo pagkatapos ng banal na gawain, nasaan na kayo kagad, umaalis kaagad tayo. Bakit? Gusto na tayo makausap. Nakita niyo mga minamahal, kailangan tayong lapitan ng ganyan. Amen? Pero nasaan tayo? Amen? Nakangiti ba tayo? Sometimes hindi na natin sila tinitignan. Amen? And then we are asking, dapat nagkikare sila sa amin. Are we caring for them? Amen? Tandaan po natin mga minamalay, ito'y hindi dahil sa nandito ang ating mga nangunguna sa atin, hindi mo po minamahal. Nangangasiwa, hindi po. Kundi ito'y para sa maiayos natin kung anong ating itatanim sa bawat araw. May mga bagay na hindi na natin napapansin, akala natin okay lang. But at the end of the day, makikita mo, ikaw na rin pala kasama na sumisira ng iyong manggagawa. Kasama ka na rin upang ang nangangasiwa, ang mga namiminuno, mga minamahal talagang, sila na pala mga minamahal, nagagamit ka na pala. Amen? Inintroan ka lang ng grang, kanta ka na kagad. Yung lahat ng sama ng loob mo. Amen? Hindi ganon. Pag nagpasakop tayo, mga minamahal, we care for them. Ayaw natin sila mapasama, dahil kapag sila napasama, di syempre, hindi natin mapapakinabangan yung ginagawa nilang paggising sa madaling araw at pagpupuyat para tayo ay pag-ingatan ng mahal. Hindi natin mapapakinabangan yun. Sabi ng Biblia Kaya kung gusto mo mapakinabangan mo lahat yan, makita mo yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, nakita mo mga minamahal nandun pa rin, mga minamahal bagamat naghihirap ka, buhay ka pa rin. Amen? Maraming mga mayaman, pero puro COVID-19 na mamatay, pero ikaw buhay na buhay pa rin. Napakinabangan natin. Bakit? Tayo'y gumawa ng pagpapasakop sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. At yan po mga minamahal, kindly, unang Timoteo, ang kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Amen? Sa aklat ng unang Timoteo, ang kabanata 6, ang talatay 18 Hanggang 19. Amen. Gito po ang sinasabi. Beloved instrumentalist, please. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tandaan po ninyo mga minamahal yung talatang yan. Sabi yan, that they do good. Dapat tayo daw po mga gumagawa ng mabuti, that they be rich in good works. Amen? Dapat daw maging mayaman tayo sa kabutihang mga gawa. Amen? Amen? At sinisigurado ko sa inyo, yung siraan mong yung manggagawa, hindi yan mabuting gawa. Amen? Totoo po yan mga minamahal. Maski na yung mga ginagawa natin mga minamahal, tandaan po natin mga minamahal, I'm sorry, but I have to tell this. Mahirap na ipatago pa natin yan. Amen? Amen? Pero kailangan niyong malaman mga minamahal, huwag na huwag ninyong hayaan na ang inyong mga manggagawa ay mapighati. Hindi natin mapapakinabangan ang mga bagay na ito. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Even praise the Lord. Ang sabi niya,
do good, that they may be rich in good works, ready to distribute. Amen. Amen. Kaya nakita niyo mga anumang meron, makita mo mga minamahal, ang Kristiyano, maski na malit na lang, kain tayo. Alika, bigyan mo. Amen. Kayo naman ang mga binibigyan, marunong naman tayo mag-appreciate. Binigyan ka na nga, yoks, kinaganon-ganon ka pa. Amen. Sa totoo lang, gusto niya kainin yun, pero nung makita ka, in-offer sa'yo, magpasalamat ka naman. Manabuhan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yun ang mga kabutihan, mga bagay. Ang sabi niyan, distribute, willing to communicate. Nag-uusap-usap ba kayo mga minamahal? Amen. Nakakapag-usap-usap ba tayo? Pag tayo po'y nasa banal na gawain, mga minamahal, bago mag-start ang banal na gawain, nakakapag-usap-usap ba tayo? Baka pag magkakita-kita tayo sa labas, hindi natin kilala ang isa't isa. Bakit? Ang bahala na ka na lang dyan, sa akin na lang dito. Hindi po pwede. Willing to communicate. Pag sinabing willing to communicate, hindi po pwedeng ikaw lang ang nagsasalita. Matuto ka rin makinig sa sinasabi niya. Amen? That is communication. May sender. Amen? May receiver. Ganun na po yan. Ganun din. Two-way dapat ang communication. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. See? Ang mga paggawa daw ng mga bagay na ito ay pag-iipon. Para sa bagay na darating. Amen. Amen. At yan mga minamahal, ano bang hinihintay natin na darating? Ang muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. At kapag ginagawa daw natin ang bagay na ito, nakita niyo mga minamahal, alam po niyo mga si Joseph, bago nagkaroon ng tagtuyot sa Ehipto, nakapag-ipon siya ng maraming pagkain para gamitin nila habang tagtuyot. Amen. At yan po mga minamahal, maging si Isaac mga minamahal, ay nakapag-ano siya ng, grabe mga minamahal, nandun ang preparasyon, pag-ipon. Tayo ang sinasabi ng Biblia, huwag ka mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Ano mga yan? Yan, paggawa ng kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil yan, pag sinabing ginawa mo ang bagay na yan, ang sinasabi ng Biblia, nag-iipon ka ng kayamanan sa kalangitan. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po niyo mo, minamahal. Marami na tayong pinagsamahan. Amen? Matagal na. Ibig sabihin, we've been here. Ako, mula noong 1992. Amen? Magkakasama na tayo mga minamahal. Yung mga kasama namin, mga minamahal, ilan na lang ang naiiwan dito, mga minamahal. Bago na lahat. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, mula po na 1992, wala tayong nakitang naging mabuting resulta sa mga nanlabahan, sa mga nangunguna, sa mga nangangasiwa, sa mga manggagawa. Walang naging magandang resulta dyan. Amen? Even the time ni Abiram, sila mga minamahal, yung time ni Moses, mga minamahal, anong nangyari? Sila'y pinuksa ng mahal na Panginoon. Gusto ba nating abutan pa natin ang bagay na yon? Amen? Amen? Tayo'y naglilingkod hindi para mapahamak. Tayo naglingkod para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po natin tumayo. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sapagkat sabi ng mga minamahal, what we sow is what we will reap. Amen? Kaya nga mga minamahal, sa oras ito mga minamahal, let us sing. Sometimes masakit ang mga salita ng mahal na Panginoon. But when we accept it, nagiging parang gamot ito upang mawala ang iyong kalungkutan, mawala ang iyong panlupaypay. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the
the power of your name. You are Jesus. You are Lord. And you are God. You have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Hallelujah. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon, spirit in hell, they always tremble when your name is Hallelujah, 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 hallelujah. and we, your chosen force, the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Dakilang Diyos, mga minamahal, Panginoon. Sa iyong puso kami dumudulog, mga Panginoon. Alam namin, hindi perpekto ang iyong iglesia sa oras na ito. May mga pagkakamali, may mga pagkukulang. Pero alam namin, ikaw ay perpektong Diyos na aming sinasamba. Ikaw ay Diyos na magpapatawad. Ikaw ay Diyos na nagmamahal sa mga makasalanang tulad namin, mga Panginoon. Sa oras na ito, sa pandalangin ng aming ginagamit ng Manibang Lista, Waldestrada, Almeida, ay po maminaman na mamanggagawa. Tulungan mo kaming magpakumbaba. Tulungan mo kami matuto magpasakop sa iyong banal na kalooban. Wala kaming bagay na pagmamalaki sa iyo. Wala kaming bagay na magagawa kung wala ka. Ang tanging namin magawa ay ikaw ay aming hanapin ang iyong banal na kalooban. At ikaw ay aming sundin na nagmumula sa aming mga puso. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mamahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan naming pinagamamalapay ng Isus ayon sa salita kapag aming manandam Santong Espiritu. Kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras nito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Mabalista, Wildestrada, Almeida, ay pumaminaman na mamanggagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, coronavirus, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga gawa ng kaaway, cast out in Jesus' mga palulupaypay. Mga gawa ng mga pagbabagin sa iglesia, cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord.
At sabi nga mga minamahal, gawin natin ito na may pananampalataya sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ay Diyos na makapangyarihan. Anumang panalangin meron tayo, kayang-kayang tugunin yan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. To God be the glory. Diyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. Tayo po dadako po sa ating pong mga announcement. Narito na po ang ating pong binabador ng preacher para po sa ating pong announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Jobs, our beloved elder. Palakpakan muna natin ang ating malapang Jesus na minamahal at maraming salamat sa ating napakinggang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Gising na po tayo. Amen. Amen. Alam niyo, maminamahal, talagang napakaklaro nung ating napag-aralan. Amen. O maliwanag. Napakaliwanag ng ating pinag-aralan, maminamahal, at sana hindi niyo tinulugan dahil talagang narinig naman natin ang kahalagahan yan para sa ating lahat. Amen? Amen? Praise the Lord. At sabi nga ng Roma, mga taga-Roma, 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sabi rito, for not the hearer of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gaano man kaganda ang mga salita na yan na ating pinakikinggan, ngunit inyong tinulugan, amen, at binabaliwala natin, napakaliwanag dahil sabi nga, maminamahal, wala namang usok na natatago. Amen. Amen. Lahat po yan ay lalabas. Kahit anong tago mo yan, ilagay mo pa sa ilalim ng tunnel, ay lalabas talaga yan. Kami dito, maminamahal, taga-pangasiwa, talagang inaalagaan kayo para dalhin nga tayong lahat sa langit. Magmana ng buhay na walang hanggan. Maliwanag yung ating napakinggang mensahe. Amen. Amen. Pero yung ipinaliwanag na ating mga ngaral, yung mayroon na palang plot na i-oust mismo yung inyong mga manggagawa at nag-ikot-ikot na, kinukumbinsi na ang mga kapatiran, yun, maminamahal, ay talagang wala kaming kalam-alam. Blind po kami diyan. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil hindi siya natutulog. Talagang pinakilala itong mga taong ito na siya pa rin ay noong pang dumating kami hanggang ngayon, sila pa rin. Ang sabi ko nga, yung ating isang outstation na mga kapatiran, nag-chat sa aking mahal na anak. Ang sabi, yung preaching ninyo last Sunday, kung pwede po, yun ang aming mapapakinggan this coming Sunday. Ibig sabihin, maminamahal, napakahalaga ng mensahe na yon na talagang gusto nilang maulit at mapakinggan sa mga kapatiran na kanilang mga napangasiwaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon dahil napaka-effective, narinig nila na mahalaga ito. Kung hindi nga tayo nagpapahalaga, yung mga concern, kung hindi kayo nagpapahalaga sa inyong mga kaligtasan, huwag na kayong mandamay. Amen? Amen? Ayan, sabi nga ng ating mga ngaral, hindi na natin pwedeng itago ito, atin ang ilalantad. Dahil darating ang araw, maminamahal, makikita na lang ninyo yung mga Kristiyano na yan. Wala na po dito sa hanay ng mga awit, sa mga hanay ng mga manunugtog, sa mga hanay, maminamahal ng mga kinahabagan ng mahal na Panginoon. Bakit? Sabi nga ng ating mga ngaral, may mga corresponding chastisement po dyan. Mayroon po talagang mga consequences
Dahil sa paglabag, kung hindi natin i-impose ang batas ng banal na iglesia, saan tayo, maminamahal, pupulutin? Umaasa tayo pagdating ng mahal na Panginoon, pagtunog ng trumpeta, sasama tayo, mararapture tayo. Talon tayo ng talon, naiiwan ka na sa rapture, hindi ka lulusot dito sa bubong, ikahabag-habag ka naman. Yan ay totoong pagmamahal ng Diyos. Maliwanag na maliwanag ang kanyang pangungusap sa atin sa umagang ito. Kaya, maminamahal, sunod-sunod na po yan na inyong maunawaan sa mga kapatid natin na talagang purong-puro ang inyong pananampalataya. Ang bubot pa yung iba na talagang hinahaluan na ng hindi maganda at umiwas na po kayo diyan, maminamahal. Talaga ilayo na ninyo inyong mga sarili diyan at sumunod na kayo dahil masisira lang po ang inyong inauumpisahan. Talagang madeceive lang po talaga kayo. Maliwanag yung sinasabi kung anong iyong itinatanim, yun din ang iyong aanihin. Madideceive po talaga kapag patuloy kayong maniwala at makikinig. Talagang ang mahal na Panginoon mismo ang nagsasabi, mark them. Talagang markahan ninyo sila at huwag kayong makihalubilo. Huwag ninyong pakinggan dahil sayang yung inyo pong inaasam. Yung magdamag tayo ngayon kagabi, pagkatapos dumadalo ka ng Miyerkules, nandito ka nung Linggo, lahat ng ginagawa mo, mapupurnada lang. Amen? Magiging makatotohanan tayo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang banal na salita na ating napakinggan, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos. Amen? Ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At ako po'y bumabati rin sa ating minamahal, ginagalang na Pastor, Wildy Estrada Almeda, at sa kanilang mabutihing mga anak, mga put, mga manugang, at lagi nating naalaala ang mga butil na mga salita ng ating dearly beloved assistant pastor na dito tayo maminamahal nagre-recall sa kanyang mga pangangaral dahil naalala ko po ang aralin na yan na ipinangaral ng ating dearly beloved pastor, assistant pastor. Talagang nung kami po yung mga bubot pa ang aming pananampalataya, naririnig ko na yung mga pangangaral na yan. Kaya ngayon, maminamahal, tagos sa aming mga buto. At talagang lumuluha ang iyong bang lingkod, maminamahal na talagang lagi tayo na inaalagaan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita na mayroon pa talagang nagpapahalaga. Yung mga nagpapahalaga, maminamahal, pagpalain kayong lubos ng ating Diyos na buhay. Ang sabi nga ng ating dikit na pangangaral, hindi natin mapakinabangan ang mga pagsasakripisyo ng ating mahal na pastor, ating beloved mama dear, na mga beloved children, ng inyong mga manggagawa, kung isa na tayo, maminamahal, sa sumasang-ayon at nakikinig. Kahabag-habag tayo. Kaya ang gusto po ng lahat ng mga mangangaral at tumatayo dito, agawin tayo sa kamay ng dyablo, sa mga pandidisave na yan, yung panlilin lang na yan, panlilin lang yan ang kalaban, maminamahal. Paano hindi tayo nakikinig? Ang panlaban lang dyan, fasting. Panglaban lang dyan, dito tayo sa pagbanal na gawain palagi. Huwag nating hiwalayan ng ating pastoral. Huwag nating pababayaan yung ating ginagawa dito sa pastoral. Huwag tayong parang nasisilian na napakadali nating parang mag-disappear ka agad. Wala pang 15 minutes. Ang natitira na lang, yun talagang sumasang-ayon at yung mga talagang totoo na tagus sa kanilang puso't isipan ang mga pangangaral. Kahit gaano pa kapait, gaano pa kahanghang, gaano pa bigat ng mga pangangaral, tinatanggap natin na tinatanggap dahil masunurin tayong mga anak. Talagang gusto nating magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa lahat ng mga kapatiran ating kasama sa buong magdamag. Lubos tayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon at muli sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At maminamahal,
Lagi nating inaalaala yung pong mga habilin ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, na wag talaga tayong mag-absent. Tingnan niyo po, sayang yung mga pangangaral na yan. Dapat Sunday po natin napapakinggan, pero naipangaral ngayon. Kaya pinagpala kayong narito na hindi tinulugan yung pangangaral na yun. Amen! Amen! Praise the Lord! At dadalo tayo ng hindi lamang linggo, ang Miyerkules talagang pagdating ng Miyerkules, mga minamahal, grabing pagkilos naman ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Talagang binubuhos niyan kanyang Santong Espiritu. Kaya yan ang kakaibahan ng Miyerkules, mga minamahal. Hinahanap natin sa overnight, hinahanap natin sa linggo. Miyerkules lang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Kaya atinan po natin yung ating Miyerkules na gawain. Alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. Ang ating overnight ngayon, kagabi nag-start tayo ng alas 9 ng umaga. At natatapos tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado, 5 minutes to 6, maminamahal, dito sa Pilipinas, sa ating outreach ng San Carlos. At ganun din, maminamahal, ating Sunday service bukas, alas 9 po ng umaga hanggang alas 3, o minsan inaabotin alas 4 ng hapon. Dito pa rin sa 157 Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week ating banal na gawain. Amen. At yung pong ating pong Bible study na tuwing Martes sa May Tibag. Amen? Amen? Hindi na tayo maminamahal dumadalo na dapat magiging seryoso tayo sa pangangalap ng mga kaluluwa. Amen? Yung pong mga kapatiran natin din sa Tibag, napakarami niyan. Mas marami pa sila kaysa sa atin ngayon dumalo. Eh kung dadalo po yun sa ating Bible study, isang tiyak na bagay, punong-puno po yung ating bahay-sambahan doon na pinapagamit ng ating minamahal mga kapatid. Nasa residence po yan ng ating beloved Brother Romy, Sister Prissy Benitez. Then sa may barangay Tibag, unahan lang po yan maminamahal ng kanilang barangay hall. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Right after ng ating closing prayer ay yung magpapalihans dati ng manalangin upang kayo po'y matugon o tugunin ang inyong mga panalangin. At right din ang atin pong closing prayer ay mayroon pong mga lihans sa mga kapatid natin na gusto magpalihans at mayroong practice ang ating adult choir. Mauna po, followed by the youth and singles choir, bago po ang Jesus Finest Generation Choir. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag mag-atubili, maminamahal. At yung iilan sa mga kapatid natin na hindi natin nakakasama na nagpapaabot sa amin, maminamahal ng prayer. At andiyan palagi yung mga pangalan nila sa may poste. Kung isama po natin ang mga kapatid natin na ito sa prayer, dahil alam niyo po, wala talagang pinipili ang COVID-19. At may mga napiktuhan, maminamahal na mga loved ones nila na apektado. At inikot ko na sa ating mga beloved elders. Talagang sa ngayon ay positive sila, tinitest na. Ngayon ang ilan sa ating mga awit, ilan sa ating mga mga loved ones nila, siyempre po, kasama sila sa bahay. Kaya nagpapaalam sa amin at amin din pinahihintulutan na baka maminamahal matrace tayo, may affected na rin pala sila. Pagkatapos pupunta sila dito sa atin, kahalubilo natin, ating nakukumusta. Kaya lagi namin kayong pinaalalahanan na huwag talagang kalimutan yung mag-face mask. Pagkatapos ng ating banal na gawain, face shield, lalo na kapag kayo lumalabas dahil hindi na natin alam. Humina na po, halos pababa na ng pababa ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila kasi nag-uwian na sa mga probinsya. Meron silang balik probinsya program, ang ating gobyerno. Kaya binibigyan ng mga pera tuloy-tuloy. Dito na ngayon, iniasik. At grabe maminamahal. Visayas at Mindanao, talagang parang sila na ngayon, maminamahal, ang pinakamas maraming mga kaso sa overall na case sa buong Pilipinas. Kaya umiwas tayo maminamahal sa mataong lugar. Huwag kalimutang mag-face mask, mag-face shield, at maghugas ng kamay, magdala palagi ng alcohol para ingatan tayo na mahal na Panginoon. Alam niyo po, paikot-ikot lang po yan at hindi natin alam dahil way of trangkaso po ang minsan at dinanas na po natin yan. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil sa ating pong pag-iingat.
mayroon tayong pananampalataya, ang ating pananampalataya bago makapasok sa ating right of way, malulusaw na yan. Talagang atin pong pinangatawanan, atin po talagang pinaniniwalaan ang ating pong pananampalataya. Pero mainam talagang samahan natin ang pag-iingat, samahan natin maminamahal ng pagsunod sa protocol ng ating gobyerno. Amen? Dahil yung ating pagsunod na yan, ay tayo naman po ay nag-iiwas o tayo po ay inilalayo at wala pong exempted yan. Maging kami man dito sa pastoral dahil pag na-trace po na mayroong positive, pag tayong lahat, dahil siyempre po, isang mikropuno ang gamit natin. Tapos isang pinupuntahan natin ng kung saan-saan, CR, at yung tubig, kung mayroon na pong affected yan, ay talagang sigurado, kakalat sa atin, pag tayong lahat ng tamaan, din na napakahirap. So, mag-ingat lahat. Umiwas po talaga sa mga matataong lugar. Kapag kayo nasa palengke, nandyan kayo sa mga malls, amen? Amen? At ingatan po natin ang ating beloved brother Arnel Piolino nung nakuryente ng 34,500 volts. Dumating siya sa langit. Tinanong siya ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal sa kanya, hindi ka kasi nag-ingat anak. Pero hindi mo pa oras, umuwi ka. Bumalik ka doon sa mundo. Sabihin mo sa mahal na pastor ninyo, sa aking hinirang na propeta, kinalulugdan ko ang lahat ng inyong ginagawa. Amen. Lahat ng ating ginagawa, kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, maminamahal kay Brother Arnel, huwag ninyong kalimutang mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Amen? Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. Idaan ang 5 piso, 10 piso dyan sa box ng ating information. At kung mayroon po kayong katanungan, maminamahal, mayroon kayong itatanong si Abang Lingkod, handa po kayong paglingkuran. At sa aking mahal na anak, din sa information kung kayanin niyang i-entertain kayo o masagot ang inyong katanungan. Kapag hindi kayo satisfied, pumunta kayo dito sa akin at ako po ang makikipag-usap sa inyo kung mayroon kayong mga katanungan. Amen? Huwag kayong mag-atubili kaysa itatago lang ninyo sa inyong mga puso yan at hindi ninyo maipalabas. Mas mainam, maminamahal na makipag-usap kayo para lahat ng mga tanong sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, ay masasagot po yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po yung magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, ang ating unang practice ay ang ating adults, then followed by the youth and singles choir, then ang The Jesus Finest Generation Choir. Narito po ang ating beloved brother Joshua Villarus upang tayo po pangunahan sa ating pong closing prayer na tayo po ingatan ng ating malapayon sa ating pong pag-uwi sa ating mga tahanan. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamalapin Jesus, aming dakilang Diyos sa buhay, lubos labis, aming pasalamat sa iyo, sundalang beloved Pastor Valistrado Almera, sa pagpaling pinagkala mo sa amin, sa magdamaga nga aming pagsamba sa iyo, kami malapin Jesus iyong pinagdabayan, hallelujah, ginabayan sa bawat dikto ng banal na gawain aming sinagawa, mula sa MC, sa pag-uwit ng so joyful at solemn songs, sa mga patatuon ay inihayag ng mga pinagpalang mga anak, nagsabing karagdagan, kalakasan ay pananampalataya sa iyo, sa pag-awitin ng beloved choir niyong ginabayan, muli binigay mo ng kagalakan, pinadam sa amin ang inapakatamis at mga presensya, ganoon din sa pagpaliwanag, sa kahalagahan ng pagkalob ng kapatandog ni siyang susi na pagkapala, at lalagi sa pag-arap ang halagaligtasan, nagsilbi pagkain ng aming mga nagugutom na kakaluluwa na may dinadalangin, ano man pinag-aralan namin sa umagang ito. Tumimo ito sa aming puso't sipan, aming tumay pamuhay habang kami naghihintay sa iyong nalalapit na magbalik at aming dinadalangin kung paano kami pinarating ng malulahat, iligtas sa lugar nito, ganoon din sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tirahan. Balutin mo kami dakilang pag-ibig at kapangyarihan, muli mo kami ibalik sa araw ng bukas, sa araw ng linggo, upang muli ka namin sama-sama purihin, luwalhatin, sambahin, sa Espiritu katotohanan, pagpalain mo kami at sa unang dala ng beloved Pastor Listrado Almera, in aming dinadala lahat nito sa pangalan Jesus, in Jesus we pray, Amen. Praise the Lord.